susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? Alam nyo, panauhin ko po ngayong araw na to ang happy po ng Special Livelihood Office natin sa lalawigan ng Laguna. Ang dati pong punong bayan, ang bayan ng Magdalena. At siya pong namamahala ngayon sa ating pagdating po sa livelihood ng ating lalawigan sa mga programa na inaatas po ng ating punong lalawigan ni Governor Romel Hernandez. Kapiling ko si Tita Nieva Riodica. Magandang araw po, Tita Nieva. Good morning, magandang umaga rin. Kamusta po ang SLO? Sa ngayon, sa kasalukuyan, dahil sa sitwasyon natin ngayon, ay patuloy kaming nag-aayos ng mga records, nag-update ng mga modules ng training. Gayon din, nag-online kami ng livelihood training na nakapost sa Rice Livelihood Training. Sa Rice Livelihood High, sa FB account ng livelihood. Kaya patuloy yung training namin. Online. So, ibig sabihin, naka-convert na rin ang inyong tanggapan sa new normal situation na kinakaharap ng ating mundo, ano? At ang training nyo nga ay puro online. Nakikita naman natin yan. At malaking tulong sa ating mga kababayan. Although walang face-to-face, pero dire-diretso pa rin ang inyong programa, Tita Nieva. Sa ngayon, nagpe-face-to-face na tayo. May limited lang sa 30 participants. 20 to 30 participants na may protocol, may health protocol na malaki yung venue. Sa ngayon, tuloy-tuloy sa District 2, District 1 and 2 ang training. Tsaka patuloy yung pagbibigay ng starter kit. Siyempre, ang pinasusunod dyan, yung ating social distancing, yung mga health protocols kapag may mga training kayo. So, ibig sabihin pala, although meron na rin kayo mga programa sa online, talagang bababa pa rin kayo sa mga bayan-bayan, sa mga kababayan natin. Kita niya ba? Sa ngayon, 3 times a week kami lumalabas sa 1st, 2nd, and 3rd district. No? Ang patuloy pa rin ng request, katulong namin ang sectoral office para sa schedule, sila nagbibigay. Yung mga STK members natin, tsaka yung ibang mga other association, tuloy ang face-to-face natin ngayon with the approval of our governor. Ito na yung Ratsyada Hanap Buhay, Tita Nieva. Oo, Ratsyada Hanap Buhay. Tapos patuloy pa rin yung coordination, ino-coordinate namin sa mga constituent na nagsimula na noon para makita natin kung kumikita sila or what sa ngayon. May bilang lang kayo, may datos tayo. Ilan na natulungan natin sa Ratsyada Hanap Buhay? Sa STK marami na kasi hindi ko matadya pero marami na tayo. Halos karamihan ng leader natin sa STK ay nabigyan na ng training at nagsisimula na rin ang kanilang kinikita, pagkikita. Tsaka na sila na rin yung tumutulong sa amin sa pagbibigay ng training dun sa mga nais pa mag-training sa kanilang mga nasasakupang lugar. Okay, may tanong ako. Sabi nyo, training, livelihood training. Ano-ano ba ang mga training na ino-offer natin sa ating mga kababayan? Inain ngayon yung supot taking.
kasi may market tayo. Kaya kulang na kulang ang supply namin sa marketing ng supot making. Kaya pinipilit namin na dumami yung matuto sa paggagawa ng supot. Supot making, doormat making, yung dishwashing at popcorn, halos lahat ng members na gumagawa na sila. May sarili na silang sticker. Meron na silang sariling, sila na yung gumagawa, naglalagay ng sticker na may nakalagay na Ratsyada Hanap Buhay from the project of Governor Ramil Hernandez ng ating lalawigan. Nakakatuwa kasi, alam mo, halos lahat sila kumikita na. Kaya, palagay ko, nadagdagan ngayon ang pondo namin para mabigyan pa yung iba na nangangailangan. At ang alam ko, kapag may ginagawa silang produkto, kayo din na nagmamarket, tinutulungan nyo rin sila mag-market. Ito niya ba? Oo, kami lang din mag-market. Tapos next ko ng mga ito. Next. Sa ngayon, gumagawa kami ng ganito. Sanji, ito yung mga holder ng face mask. Face mask holder. Face mask. Nagawa sa paper, sa papilang, paper beads. Ito, katulad ng suot ko, oh. Diba, minsan, lalagay lang natin sa sa kasabit, ilalagay lang natin, pwede natin ibaba. Gumagawa kami ito. 15 pesos lang ang bawat isa nito para kumita yung mga constituent natin. So, tinuturuan gumawa niya yan. Bilis naman ito eh. Tinting lang at papel. Ganda. Yun. Kasi dapat matuto ako niya. Libangan, kumikita pa sila, pambili man lang ng bigas at ng kanilang daily needs, nakukuha na rito. Sana mag-request na. Kanina, Tita Nieva, nabanggit mo merong starter kit kang tinatawag. Anong nilalaman ng starter kit? Kumpleto, halimbawa, supot making. Sa supot making, ang laman ng starter kit, yung molder from 1 kilo to 10 kilos, tapos yung papel, yung mga ginagamit na papel sa paggagawa ng supot. May kasama yung gunting, may kasama yung kumpleto basta sa kompletong paggawa. Para meron na silang kasisimulang hanap buhay. Meron ba meron yung guidelines? Meron silang step 1, ito gagawin mo, step 2, step 3, ha? Okay. May module tayo na sinasama. During the training, after kasama na yung module. Para kung kami wala na, tapos na yung training, matatandaan pa nila kung paano gagawin yung supot. Masusundan nila binibigyan namin ng module to follow. Tapos, after nun, monitor namin sila para malaman namin kung tuloy-tuloy yung ginagawa nila, kung tama yung ginagawa nila, kung wala reject yung support. Ganon. Okay. Balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina, Tita Nieva. Starter kit, nandiyan na yung starter kit, makakapag-umpisa na sila. Ang tanong, syempre, pag gumawa sila ng produkto, kailangan may market. Paano natin tinutulungan sila sa market, Tita Nieva? Katulad ng supot making, pagkakagawa nila, pinupuntahan namin, kinukuha. Kapit tayo na rin dito, tanggapan na rin ng livelihood. Ang kumukuha sa kanila, bayad agad sila pagkakagawa. Kailangan lang masipag. Ibig sabihin, Tita Nieva, binibili niyo yung produkto nila, tapos kayo na rin ang nagmamarket. Oo, para naman matulungan sila at hindi nila isipin kung saan nila ibebenta. So at least na nagkakaroon sila ng parang revolving fund, may pambili sila ng bigas, tapos yung materials. Mga materyales, halimbawa, naubusan na sila ng una natin ibinigay na materials. Saan sila pwedeng kumuha o bumili? Natutulungan ba natin sila para kumuha ng mga materyales? Oo, yung na mga dishwashing at popcorn, mabibili yan sa Kabuyaw. Pero meron kaming handa dito sa opisina para hindi sila nauubusan. Meron kaming handa dito. Dito na rin nila pwedeng bilhin. Nang wala tayong tubo, syempre, lang yung Tapos, pagkakagawa nila, may tubo sila, halimbawa, 300 pesos. Yung natira nilang puhunan, yun na lang ibibili nila. Yung kanilang tubo, income generating project nila yun. So, umiikot na doon, Umiikot na siya doon. Oo. Yan. Tita Nieva, halimbawa, hindi nila agad talaga makuha. Hindi nila,
tulungan niyo ulit ako. Kailangan ko mag-refresher ulit kasi parang hindi tama yung aking ginagawa. Natutulungan ba sila ulit? Ano, kaya nga monitor namin. Sa monitoring, Okay. nakikita namin, pinapollow up namin, kumusta na yung training natin, sino sa inyo, sino-sino sa inyo, mga members, ang patuloy na gumagawa. Pagka sinabi kasi nalimutan mo namin ang paggagawa nito. Bukod doon sa module na iniwan namin sa kanila, pinabalikan ng staff namin para ma-check yung kanilang ginagawa. No? Tita Nieva, yung mga susunod na araw, ano pa yung mga naiisip mo for livelihood natin sa ating mga kababayan? Sa ngayon kasi, katulad ng yung last week, nagkaroon tayo sa mga LGBT naman. Nagkaroon tayo na through sa God naman ng basic training sa barbering, sa paggugupit. Meron tayong naging participants doon na 12 na LGBT. 2 days sila nag-attend na ngayon tuloy-tuloy. Binigyan din natin yun ng starter kit na mula sa pondo ng God. Kaya yung mga LGBT, bukod dun sa STK, natutulungan pa rin natin yung ibang association, yung LGBT, yung mga senior citizen. Yung mga senior, ang ginagawa nila, pot holder, at saka yung nilalala, at saka doormat. Pero mas marami. At least, nakaka-exercise sa kanilang kamay yun, Tita Nieva? Oo. Ang napansin ko, mas marami ngayong gumagawa ng dishwashing pabcon. Tsaka yung powder detergent. Kasi gamit na gamit yun eh. Mas maraming bumibili dito sa amin ng ganong gamit. Dire-diretso ang kanilang pagtitinda. Kakatuwa nga eh. Kasi hindi mo na kailangan silang hikayatin. Sila na mismo ang pumupunta rito. Pero meron kaming meat processing next week. Paite. Nag-request sila. Anong gagawin sa meat processing? Ayun, yung paggawa ng tusino, ng gunisa, kung ano. Ano sila, by next week, meron silang request sa amin. Kasi meron tayong training ng meat processing din, tsaka delicacies. Ayun, pwede tinda nila yon pagkatapos. Kaya lang, mahalang karne, kaya gano'n eh. No? Pero nag-iisip pa kami ngayon ng another project para yung pagkakakitaan nila ng madali para maibenta nila. Kasi marami na nagdi-dishwashing, marami na nagpa-popcorn. Yung powder detergent na kaunti, kaya kailangan dagdagan namin yon. Tapos yung supot nga ang pinakang malakas namin dahil maraming kailangan. No? Tsaka patuloy pa rin yung supot may demand talaga. May demand talaga. Kasi yung katulad ng Pure Gold, yung Goodwill, dito na kumukuha yun eh. Oo. Pwede na rin idiretso nila kung saan nila gusto i-market. Diba? Yan. Kita niya ba, ano ba ang bilin sa inyo ni Gob para sa livelihood training natin sa kasalukuyan? Bilin ni Gob? Pagpatuloy yung mga programa natin na makatutulong sa mamamayan. Kasi sa Ratsyadahan na Buhay, halos napakaraming kababaihan ng natutulungan na nasa bahay lamang. Tapos yung ibang association, katulad ng pagtatanim, yung sa PAES, kay Mr. Mac, yes, malaki rin ang naitutulong ng livelihood niya. Kasi nagtutulungan din kami ni Mr. Mangahas, ni Marlon, para matulungan din yung mga magsasaka natin. Kaya hindi lang kami nakapokus sa kababaihan. Mr. Marlon, at ito niya, Marlon Tobias, ha? Tobias. Marlon Tobias. Hindi lang kami nakapokus sa kababaihan, nakapokus din ang livelihood natin sa mga magsasaka, sa mga ibang asosasyon, yung mga asawa ng tricycle driver, asawa ng mga, hindi lang yung mga other samahan. Kasi kailangan nating matulungan lahat dahil alam mo naman sa pandemic, kailangan halos lahat ng tao ay may kinikita. Kaya nga lang, pag nag-training tayo ng 30, ang nagtutuloy doon siguro mga kalahati o mga 10, ganyan. Kaya kailangan follow up ulit. Para nakikita nilang mga hindi interesado yung iba eh. Baka hindi pa sila ready yung iba, hindi pa sila ready. Pero darating din tayo dyan, magiging ready rin sila. Marami na, kaya nakakatuwa. Marami na.
halos araw-araw dito may dadating, may request, may ganito. Meron kaming bago ngayon na nakipag-coordinate kami sa LSPU, yung pananahe, yung paggawa ng ng mga makakuha kami ng mga market, halimbawa yung subcontractor. Pwede silang mag-subcon sa paggagawa ng tech making, pananahe. Kailangan namin. Ngayon, bago yon, this week lang yon. Yung ating mga kababayan, yung mga organisasyon diyan, nagtatanong ngayon, Mayora, paano ho ba kami makaka-access sa inyo? Ano ho ba ang step po na gagawin namin? Magre-request ho kami ng training sa inyo. May bayad ho ba yan o wala? Paano gagawin namin? Yeah, libre ang ating, syempre free ang ating programa nga ng ating gobernador yan, ni Gob, na kailangan matulungan sila. Ngayon, magre-request lang sila, may request letter. Or what, meron kaming form na pipil-upan. Meron kaming ready form dito para mapil-upan nila na andun na lahat yung question namin. Ano ba, venue, ilan ang participants, sino-sino ang participants, meron kami. May form kaming ready dito sa opisina sa tanggapan ng livelihood. Tapos ayan, meron form sa pagbibigay ng starter kit, meron din kaming form. So at least bukod doon sa Ratsyada na buhay, meron kaming extra na kit para doon sa mga interesado na hindi naman member ng STK. So ibig sabihin, kung may nagte-training ngayon, merong bystander na interesadong mag-training din o mag-start ng kanilang negosyo. So ready kayo doon sa area na matulungan din sila. Oo, pwede. Mas gusto nga namin yung maraming ganon. Mas minsan, yung UC, alam mo yung nakikusyoso siya nagiging siya nabibigyan ng maayos sa programa meron dito walk-in lang. Pero ngayon siya yung gumagawa ng marami na ngayon. Marami may gusto. Next week may pa-meeting ako ng livelihood officer ng 3rd and 4th district. Kasi hindi lang 1st and 2nd, 3rd and 4th kailangan matulungan din natin yung Gagalan, yung malalayong barangay ng Santa Maria, Pami, Mabitak, para matulungan naman sila doon sa kanilang barangay na napakalayo. At least mayroon doon 3 o 5 interesado, pinupuntahan namin yon. Next week may pa-meeting ako para malaman nila na matulungan natin yung malalayo na hindi nakakarating sa atin. Yun ang programa namin ngayong week na to. Matawagan sila, matulungan sila para naman makita nila na pwede pala kami kahit kami nasa malayong lugar. Ang inyong tanggapan ay nagtatrabaho hindi sa walang pinipiling oras at lugar. Tingaling ko, nagte-training kami. Yan, miski Sabado at Linggo. Alam mo, mahirap. Solo na sa buhay Tito Nieva, nasa iyo pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kalalawigan. Ang bilang po namamahala sa Special Livelihood Office, inaanyayahan ko po kayo, yung mga interesado na makiisa sa ating programa ng ating mahal na gobernador. Napakaganda po dahil ito po ay tulong pangkabuhayan para magkaroon ng karagdagang kita tayong mga mamamayan dito sa lalawigan ng Laguna. Isa pa po, handa po ang aming tanggapan na tumulong sa inyo maging anumang araw, maging anumang oras para po matulungan kayo na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan para sa pang-araw-araw niyong gastusin sa ating tahanan. Kaya anuman pong oras, bukas po, tingnan nyo lang po yung page ng Spice Livelihood High sa FB at ready po kami. May mga iba po sa inyo na tumatawag na sa amin o di kaya nagme-message na po sa aming FB account. Kaya handa po naman kami sagutin kayo at handa rin po kami pumunta sa inyong mga lugar para pagpatuloy ang programang napakaganda ng ating mahal na gobernador at ang unang ni Kong Ruth, ang may bahay ng ating mahal na gobernador, para yung kanyang programang pangkabuhayan ay maipagpatuloy
at matulungan tayong lahat na mga taga-Laguna. Umaasa po ang Livelihood Office at asahan din po ninyo na patuloy ang pagtulong ng ating tanggapan para sa ikauunlad ng mga mamamayan ng Laguna para sa pangkabuhayang programa. Yun lang Maraming po. salamat. Salamat din, Sir Sanji. At online nyo ngayon ito para malaman nila na patuloy ang programa natin sa livelihood. At tutulungan din po namin kayo makipag-coordinate kung anong kailangan ninyo sa agriculture. Ang peso po, okay naman ang peso namin eh. Sa nutrition, kung ano man po, basta hinggil sa livelihood, handa po ang aming tanggapan na tanggapin ng inyong mga suggestion o ano man ang inyong kahilingan. Maraming pong salamat at magandang umaga pong muli sa inyong mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Salamat po, Tita Nye Periodica. Ang happy po namin ng SLO at kagaya niya, kami po dire-diretso lang ang trabaho. Kami magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Yan ang kanya-kanya po kami ng trabaho. Kaya ito, ginagampanan namin kahit medyo mahirap sa komunikasyon, minsan sa internet, tuloy-tuloy lang po ang mga programa natin. Babalik po ang one-on-one. Huwag po kayong alis. Isay's Pinoy Gourmet. Linamnam, anghang sarap, isa pa! Sama-sama tayo maiaw ng ating buhay. Pag-usapan, pagplanuhan kung ano ang dapat para sa kinabukasan. Okay, nagbabalik tayo sa one-on-one at kanina ay kapiling ko si Tita Nye Periodica, ang happy po ng Special Livelihood Office. At ngayon naman ay pag-uusapan natin kasi partner to, livelihood, sectoral concern. At ngayon, kapiling ko naman ang ating hepe ng ating sectoral, si Sir Rod Basbas. Magandang araw, Sir Rod. Magandang morning po, sir. Good morning. Kamusta po ang tanggapan ng sectoral concern? Okay naman po. Sa kasalukuyan ay patuloy na nag-iingat dahil sa umiiral po kung pandemya. Pag sinabing sectoral, Sir Rod, ano-ano po yung mga nakapaloob dito sa Sectoral Concern Office? Ang sektoral po ay under ng opisina ng ating butihing Gobernador Ramil Hernandez sa pamumuno po niya at direkta po kami nagre-response. Tanggapan naman po ng provincial administrator po natin, Atty. Dulce Rebanan. Meron po kaming sektor na pinaglilingkuran o pinagsiservisyohan. Ito po yung sektor ng mga kababaihan o yung unit store. Yung pong TODA at sa transport naman po yung TODA Joda. Sa mga Fisher Falls, doon po sa ating sa Laguna Lake at saka sa San Pablo Lake. Nandiyan din po yung ating mga LGBT sa buong Laguna. Yun pong maliit na grupo ng mga farmers na nag-exist. At saka yung po mga workers na nandoon po sa mga pabrika na nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga pagtatrabaho. So malawak, Sir Rod. Malawak Opo. ang sektor na hinahawakan nyo. Okay, pag-usapan natin itong mga training at paano natin nakikipag-ugnayan, paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga komunidad, paano ginagawa niyong approach? Halimbawa sa TODA, paano po natin sila sinusuportahan sa mga programang ito? Yun po, kung particular po sa TODA, yung pong servisyo natin butihing governor na nakapalaw po doon sa walang puntong programa ay yung pong kanilang mga pangangailangan, yung po kanilang mga issues
na may kaugnayan sa kanilang hanap buhay. Nagsasagawa po tayo ng continuous dialogue, paano po natin sila matutulungan. Nung pumutok po ang pandemya, nung umira ng pandemya, nabigyan po natin sila ng mga ayudang tulong na bigas, nasistihan para makakuha ng mga ayuda sa national at sa mga LGU yung pinapapadobang po nila. Yun po yan. Okay. Ibig sabihin, sir, talagang nakabantay ka, nakamonitor kayo sa mga sektor na yan at kailangan maramdaman nila na ang pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez at ng tanggapan ng sektoral ay naandyan para mag-extend ng tulong at maramdaman ninyo, mga kababayan. Opo. Totoo po yun. At hindi mo po tayo tumitigil at lang po patuloy pong pag-iingat gawa nga po ng pandemya. Okay, kanina nabanggit ni Tita Nieva Riodica yung ating livelihood, partner daw ho kayo sa mga programa, yung mga STK natin, mga kababaihan sa livelihood training. Paano po nyo ito ginagawa, sir? Ganito po yun. Bago po nagkaroon ng pandemya noong after ng 2019 election, isa po sa naging bahagi ng malawak na programa ng ating butihing gobernador, mabigyan ng pangkabuhayan yung ating pong sektor ng kababaihan na binuo po nilang mag-asawa noong 2016 pa. Ngayon po ay nilaanan ng maliit na mga pondo ng ating pamarang panlalawigan para mapagsimulan mula doon sa pagbibigay ng pagsasanay, mabigyan ng mga starter kit. Ang ginawa po dyan, before po ng pandemic, ay bumuo ng technical working group na kung saan ang mga lahat ng departamentong may kaugnayan doon po sa pagbibigay ng serbisyong tama ng ating butihing gobernador, katulad po ng Special Livelihood Office, yung Pumpais ni Sir Marlon, yung Pinaw po ni Mama Tetel. Opo, at saka yung pong opisina ni Dr. Bustamante na kung saan ay pinukusan po ng mga departamentong to ang lahat ng kanilang mga training na binibigay sa at pinartikular po sa sektor ng kababaihan, nagsama-sama ang kanilang mga resources, mga tauhan para mabigyan po ng pagsasanay at mabigyan ng mga kinakailangan mga panimulang pagsisimula ng kanilang livelihood na tinatawag. Ito po yung tinawag na Ratsyada Hanap Buhay. Ibig sabihin, pag natapos itong kanilang training sa Ratsyada Hanap Buhay, ang kasunod na nito, Sir Rod, ay monitoring? Hindi po. Nagsasagawa po ng online yung umiral po ang lockdown. Okay. Kapag lumuwag po ay physical training na pinatutupad po yung mga health protocol. Yung pong inila ang mga pondo ng ating pamahalang panlalawigan ni Governor Ramil ay naglaan po ng mga starter kit na tinatawag. Yung pong starter kit na to, ito po yung pagsisimula na matapos po sila magsanay, meron po silang pagsisimulang mga kinakailangan mga panghanap buhay na tinatawag. Kaya marami po yun, kaya lang sa dami po ng ating kababaihan sa ating buong lalawigan, ay tuloy-tuloy po, taon-taon po ay naglalaan ng pondo ang ating pamahalang panlalawigan. Yan, at salamat at nararamdaman ng mga kababaihan natin, Sir Rod, at ng mga sektor ang tulong ng pamahalang panlalawigan. Ito pang huli na lang, yung ating mga bantay lawa, kamakailan ay nagkaroon kayo ng pagbibigay ng tulong, honorarium. Ano po ang ginagampanan ng ating mga bantay lawa, Sir Rod? Ito po yun, kaugnay po ng Bantay Lawa, meron po tayong dalawang grupo ng tinatawag nating mga Bantay Lawa, doon po sa Laguna Lake, doon po yung isa, yung po yung malaking lawa na kung tawagin ng mga mangingisda po natin, at yung isa doon po sa Seven Lakes na San Pablo. Meron po itong kabuuang bilang na tinatawag na Bantay Lawa na sumasakop sa 17 munisipalidad at syudad sa Malaking Lawa at sa San Pablo po yung tinatawag na Seven Lakes. Meron po tayong binibigyan na honoraria o allowance na to be exact po ay 135 na Bantay Lawa officers na sila po ay mga presidente, mga pangulo ng mga samahan ng mga
pangingisda na to. Ngayon po ay nilaanan po sila ng pondo dahil ang function po nila o ang kanilang objective ay binuo sila sa pakikipag-ugnayan po ng LLDA at saka ng DIPAR para pangalagaan po sa mga illegal na mga nagsasagawa po ng mga pangingisda doon sa mga lugar nila nasasakupan. Kaya yun po yung kanilang pangunahing trabaho, maproteksyonan at mabigyan po ng pantay-pantay na pangkabuhayan doon sa mga lawa na nabanggit. At mapangalagaan po yung kanilang sektor ng pangingisdaan. Yan. Isa na dito yung, syempre, nabanggit mo rin kanina yung mga programa nila Marlon Tobias, ano? Yung mga fingerlings natin ay malaki ang ginagampanan ng mga bantay lawa dyan sapagkat bahagi sila. Tama ka, Sir Rod, pagbabantay, in particular sa pag-aalaga sa ating inang kalikasan sa ating lawa. Kaya malaki ang role na ginagampanan nila, Sir Rod. Opo. Tama po yun. Yun nga po, bago ko makalimutan, isa po sa direktang may kaugnayan sa ating tanggapan sa provincial government, yung pong opisina ng ating pong Field Extension Office ni Sir Marlon Tobias, na sa amin po ay yung pong enforcement, sa kanila po ay yung services, pamimigay ng mga fingerlings, mga kinakailangan, mga pangangailangan po ng ating mga mangingisda, mga cleaning, etc. po. Kasi alam ko niyan, nung araw, namimigay pa tayo ng mga bangka, namimigay tayo ng lambat sa ating mga mangingisda para, alam mo yun, tulong din sa ating mga kababayan. Actually, hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy yun. At yung nadagdag ko nga po, ay yung pong ating provincial disaster, sa kasalukuyan po ay humingi po kami ng tulong dito para mas mahusay na pagsiservisyo ng ating butihing gobernador. Yung pong mga speedboat nila ay pinahihiram po natin doon sa mga bantay lawa enforcer po natin, na kung saan ay marami pong mga illegal na nagaganap na aktibidad para mapabilis po ang ating pong pagsiservisyo sa kanilang mga mga mangingisda. Sir Rod, gusto lang namin sabihin na maraming salamat sa inyong tanggapan sa patuloy niyong pagtulong sa ating mga kababayan. Sir Rod, nasa iyo pagkakataon na magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan, partikular sa mga sektoral. Yun po, no? Salamat, sir. Ang aming lang pong maiksing mensahe ay una, patuloy pa po rin tayo mag-ingat ngayon sa paghiral po ng pandemya, magpatupad ng mga health protocol na tinatawag. Dito po namin panawagan din yung kahilingan ng ating butihing gobernador at ito po ay mula sa nasyonal na magbabakuna kung meron pong pagkakataon sa anumang pong ng ating gobyerno. At the same time, maybe tuloy-tuloy po ang ating pong pagsiservisyo sa 80 puntong programa ng ating butihing gobernador. Kahit na po may pandemya, ang pagpapairal lang po ng mahigpit at strict protocol sa mga health issues kaugnay po na kinakaharap po natin pandemya. Hindi po titigil ang tanggapan ng sektoral sa utos po ng ating butihing gobernador para may patupad yung 80 puntong programa at malaking bahagi po dito yung sektor ng pinabibilangan o sinuservisyohan po ng Sectoral Concerns Office. Lamang po at marami pong salamat, Sir Sandy. Okay, salamat, Sir Rod Basbas. Ang amin pong hepe ng sektoral, sa ating pong mga kalalawigan, wag po tayong mahiyang makipag-ugnayan sa tanggapan po ng sektoral sapagkat ito po ay malaking tulong sa inyo at kailangan din marinig po talaga namin ang tinig ng ating mga kababayan, partikular sa kanya-kanyang sektor po na mangingisda, magsasaka, mga tricycle drivers natin, mga jeepney drivers natin, LGBT community, mga samahan po ng barbero, iba samahan. Ibig ko sabihin, nandyan po ang tanggapan ng sektoral para iangat ang inyong sistema sa inyong mga nasasakupan sa ating lalawigan. So salamat po, Sir Rod. At sa ating mga kababayan, patuloy po tayong manood dito pa rin sa ating one-on-one at lagi po natin tatandaan. Kami po nagsiservisyo sa pamamagitan po ng
ng internet kasi po ngayon ay puro po tayo puro Zoom, puro online na lang po tayo ang ating sistema ng pag-interview. Kaya maraming salamat, although nag-a-adjust po kami, nag-a-adjust po kami sa atin pong mga guests, ay pasensya na rin po, talagang ginagawa lang po namin yung paraan para marinig ng ating mga kababayan ang mga tinig ng mga tamang tao para makapagbigay ng impormasyon sa atin sa lalawigan po ng Laguna. Ako po, ay inyong lingkod si Chris Sanji. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo, pagpalain po tayo ng Pong May Kapal. Isay's Pinoy Gourmet. Linamnam ang hangsarap, isa pa.